Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating buhay na Diyos. Amen. Salamat sa Kanyang pagmamahal. Sa bawat isa sa atin na nandito tayo. Kung wala ang pag-ibig niyo sa Diyos, wala tayo. Amen. Pero nandyan ang pag-ibig niyo sa Panginoon. Nandyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito tayo ngayon. Salamat sa Kanyang kabutihan. Amen. Bago ako magbigay ng mensahe sa Panginoon, ako ay magpapasalamat lang muna sa Diyos. Salamat talaga sa tubig na ating iniinom. Dahil napakainit ngayong panahon. Kasi kung wala ang tubig, wala talaga tayo. No? Lanta dahil sobrang init, kagaya ng tanim. Na walang dilig, sobrang lanta na po. Pero napakabuti ng Diyos. Tayo ay minahal niya, inaruga, tapat siya sa ating buhay. Amen. Kaya dapat lang na ang Diyos ating mahalin. Bago ako magbasa muna ako. Samahan niyo ako dito sa 1 John chapter 4 verse 19. Ang tema niya ay ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya sabi ko, Lord, salamat talaga. Kahit na busy ako, marami akong ginagawa. Salamat sa Kanya na hindi pwede na ang utos ng Diyos ay hindi mo sundin. Baliwalain mo. Dahil ang iniisip ko, Lord, lagi ako nagpasalamat sa iyo na salamat sa tubig, sa hangin na ibinibigay mo. Tapos kung utusan ka, hindi ka magsunod, useless, di ba? Gaya nung nakaraan na nag-preaching ako na may faith tayo pero walang gawa. No? Patay sa harapan pa rin ng Diyos. Sabi ko, naalala ko tuloy si Brother Mar. Nung nag-preaching siya dito, sabi niya, kung kayo ang utusan ng inyong leader o pastor, sumunod kayo. Dahil yan ay utos ng Diyos. No? Hindi ko talaga yan makalimutan. Sabi ko, si Kuya Mar, marami akong makuha na yung binibigay niya na mensahe sa bawat isa sa atin. Siya lagi ang nakapalakas, nagbibigay ng kasigasigan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Okay, dito na tayo. Emotional ako masyado. Hindi ko alam. Sabi ko, Lord, kahapon pagod ako, bungaraw naglaba. Ang Mercury, syempre pagod na ito. Daming order. Salamat sa kanyang pag-provide sa lahat. Then, kahapon naglaba, ngayon trabaho. Sabi ni Pastor Rafi, ikaw ang mag-ano nung Merkulis. Nag-isip ako, grabe ako kamahal ni Pastora. Number 1 talaga ang Panginoon. Ang Panginoon talaga ay mahal niya ako. Sabi ko, ang pagmamahal mo, Panginoon, sa akin, supian ko rin ang pagmamahal sa iyo. Kung anong iutos mo, hanggang makaya ko, Panginoon, gagawin ko. Naganap ako ng versikulo o ibibigay ko sa inyo na mensahe. Sabi ko, hindi ko i-memorize ang aking yung pagbukas ko ng Bible.
Sabi ko, turuan mo ako, Lord, kung ano na mensahe ang dapat kong dalahin. Pahinga mo na ako kasi syempre pagod. Pagkapoy kung sa Bisaya, papagod. Pagbukas ko, ganun pa din. Pangalawang bisis, ganun pa rin. Sabi ko, anong ibig mong sabihin, Panginoon? Na bakit yan ang ipapahayag ko ngayong Friday? Ang sinabi niya dito, ang Diyos ay pag-ibig. No? Kaya sabi, nagmumuni-muni ako, Lord, pag-ibig ka talaga, Panginoon. Pag-ibig ka talaga. Alam kong bakit. Sa ating hinihinga, ang Diyos ang nagbigay. Sabi ko, habang nag-upo-upo ako doon sa bahay, sa lamesa, dati ang lawak-lawak, ang dami-dami ng tubig sa palibot ng aming sa gilid ng bahay. Ngayon, hibas talaga. Sabi ko, salamat Panginoon dahil ipapahayag mo sa akin ang pag-ibig. No? Ang pag-ibig. Dahil kung wala ang pag-ibig, wala tayo dito. Hindi natin magawa ang utos ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Basahin ko sa 19. Tayong umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Number 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman ang kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen. 21. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. Tayo po muna tayo para respeto sa ating mag-pray tayo sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes, Kia, Rabahandi, yes, Kia. Panginoon, maraming salamat na kami nakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyong pagbabalik. Kami magpatuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na yung sinasabi mo, Panginoon, na ang isa, ang dalawa, ang isa ay kukunin mo, ang isa ay maiiwan mo. Kaya, Panginoon, huwag mong ipahintulot, Panginoon. Sa kaming lahat na naglingkod sa iyo, O Diyos. Palagi mong bigyan ng malakas at maunawaan niya, Panginoon, ang bawat isa kung anong kakabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe. Na kami tinuruan mo kung paano kami magmahal, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kaila ka, O God. Ikaw, Lord, ang magbigay ng wisdom, katalinuhan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na itong mensahe na ito ay hindi nakawin ng kaaway in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, na maging gabay namin ito sa aming buhay hanggang sa iyong pagbalik, Panginoon. Kami ay patuloy mong gabayan na kami ay kukunin mo, Panginoon, walang maiwan, O God. Kahit lang man ngayon, Panginoon, mainit, sobrang init, Panginoon, hirap na ang mga tao, O Diyos. Kaya, Lord, sa iyong
pagmamahal kami ay kakapit sa iyo. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang aming mamahalin, O Diyos. Dahil ikaw ay may-ari ng aming buhay. May-ari ng aming hininga. Salamat. Salamat, Panginoon. Lord, ang lahat ng papuri at pagpasalamat ko sa iyo. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Pwede na po makaupo. Salamat sa Panginoon. Okay. Dito po tayo sa 19. Nakita niyo na po ba? 1 John chapter 4 verse 19. Ulitin ko lang ha. Tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon dahil Siya ay nagmahal sa atin. Amen. Minahal tayo niya. Hindi nagpili ang Panginoon sa kanyang mga anak kung sino ang kanyang iibigin. Lahat ay inibig niya. No? Hindi niya pinipili na mayaman ka man, mahirap ka man, magwapo ka man, pangit ka man. Walang pinili ang Diyos. Dahil Siya ang nag-una na inibig niya tayo. Amen? Salamat sa pagmamahal ng Diyos. 20. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid niya na kanyang nakikita, hindi niya nagawang ibigin, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Totoo naman. No? Magsabi ka nga, I love you. Pero, flower of, ano lang pala yun? Yung flower of the mouth. Flower of the mouth lang yun. Bunga-bunga sa baba, sa iyong bunganga. Magsabi ka, I love you. Tapos, wala namang action. No? Kung maghingi ng tulong, hindi mo man mabigyan. Sabi ka na, I love you, Lord. Tapos ang kapatid mo, hindi mo iniimikan. Wala akong sinabi na dito sa atin meron ha. Kasi alam na natin ang mensahe ng Diyos na tayo tinuruan niya paano tayo magmahal bago tayo magmahal ng iba. Amen? Yan ang sabi ng Diyos. Bago ka magsabi na sa Diyos ng I love you, unahin mo ang taong nakikita mo. No? Kagaya ngayon, sabi ko sa asawa ko, Tana, maadto ta dito kay ganito ganyan. Ayaw niya. Kaya masakit ang ganito ganyan. Tapos kung may karamdaman man, ay, Ginoo ko, kasakit ba sa akong ganito ganyan? Di ba? Sa Diyos pa rin magtawag. Oh, walang hadlang pa na ilang hakbang lang yung bahay mo. Ilang hakbang lang yung simbahan para maglapit ka. Bakit hindi mo magawa? Tapos kung may karamdaman ka, kung mayroon mang hinihingi na hindi pa binibigay, ano sa man ni Lord? Bakit ganito, Lord? Magmurmur ka. No? Hindi yan ang tunay na nagmamahal. Okay? Ang tunay na nagmamahal, sundin mo ang utos ng Diyos. Yun, mayroon pa nga sinasabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Yan ang pinakamahirap sundin kung wala kang Diyos. Pero kung may Diyos ka sa buhay mo, magawa mo yan. Kahit anong hirap, maghingi ka ng gabay sa Panginoon. Para mahalin din tayo ng Panginoon. Mahalin tayo ng Diyos. No? Kung mayroon ka man hindi mo nabati, mga kaibigan mo, kung may kaaway ka man, dito pa lang, tinuruan ka na ng Diyos kung paano ka magmahal. Mahalin mo. No? Kung hindi siya manguna, unahan mo. Sis, Brad, basta
ka. Ano ba, no? Masaya kaya yung ganyan. Na yung walang kaaway, walang kagalit sa puso. No? Masarap sa feeling na wala kang kagalit sa puso mo. Kasi ang blessing, ibubuhos niya ni Lord. Pero kung may hinihingi ka sa Panginoon na hindi pa binibigay, tapos naglilingkod ka sa Kanya, hintayin mo lang kay darating yan. No? Sama yan, parehas lang yan sa naghihintay tayo kailan magbalik ang Diyos. Patuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon. Dahil yan ang utos niya, mahalin mo ang iyong kapatid. So kung hindi mo mahalin ang kapatid mo, paano lang? Yung kaparehas mo, ka-churchmate mo, kapitbahay mo, kung may ulam ka dyan, hindi mo binibigyan, pero parang walang pagmamahal. Kailangan, mayroon talagang pagmamahal. Kaya ang utos ng Panginoon. Amen? Okay. Hallelujah. Utos ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa. Paano na lang kung hindi ka magmahal? Aroy, nakita na ba sa Ginoo ang mga kasing-kasing? Nagsabi ang Diyos, kahit pa ang buhok mo, bilang na bilang. Nakikita ang Diyos na ikaw may kagalit ka pa sa puso mo. No? Kailangan, unahan mo. Kung hindi man siya mauna, na kung may kagaaway ka man, kung nasama man ang loob mo, huwag mo hintayin na siya ang mag-ano sa iyo. Kaya ikaw man ang nakakaalam. No? Ikaw ang nakakaalam kung paano ka minahal ng Diyos. Tinuruan ka niya kung paano ka magmahal. Huwag mo lang mahalin yung asawa ng kapitbahay mo. Masama na yun, no? Masama na yun. Panapaw na kung sa Bisaya pa. Minsan ka na panapaw, gani yan? Kanang pangangalunya. Pangangalunya na yan siya. So magmahal tayo, walang pili. Kasi ang Diyos, hindi siya nagpili. Amen? Hallelujah. Kaya, nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastora Berna dahil sabi ko, mahal ako ni Pastora. Amen? Kasi kung hindi siya magsabi sa akin, hindi man yan siya inutusan ng Panginoon. Amen? Sabi ko kanina habang nag-worship ako, Lord, ano ba talaga ang mo sa akin na mag-uwi ako ng Davao? Yung parang nagamuni-muni na ako na siguro doon na lang ako mag-ministry. Ganun ba? Pero Lord, ikaw nakakaalam kung ano ang kalooban mo. Yung practice ko niya maayo diri kung saan pagkuhan, pagbigay ng mensahe sa Panginoon. Yung kanina, JJ kanina habang nagabalot ako ng testing, ano kaya ang naano ni Pastora sa akin? Kung saan pa yung hindi ako gaano influence ng Tagalog, doon din ako lagi niya pinaka-friendship, no? Purihin ang Panginoon. Kahit na butal-butal yung aking Tagalog, yung hindi dire-diretso, pero salamat sa Panginoon kaya mayroon pa rin nakaintindi. Kasi binigyan tayo ng Lord ng wisdom para malaman natin at yung mahibalaan nato ang unsay buot pasabot sa Ginoo. Yung sabot hindi marumiyan sa Tagalog, di ba? Ang sabot kung ano ang ibig sabihin, yung ganon. Kung anong ibig sabihin ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. No? Kaya yung pagtingin ko sa Facebook mga nag-preaching ako dito noong nakaraan, grabe ba katuwang-tuwa ko? Saya-saya talaga ako. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Nandiyan na ako sa cellphone. Purihin ang Panginoon, no? Tuwa ako, grabe. Galak na galak ako. Tawa ako lang isa. Sabi pa nila, ito na, ano ka dyan? Sabi ko, tingnan mo nga itong cellphone, dito na ako sa cellphone, no? Purihin ang Panginoon. Salamat talaga sa kanyang kapitihan. Amen. Sa 19, ilan na to? 1, 2, 3, 4. Hanggang 4 lang tayo kasi 4 square tayo. Amen. Tayo'y umibig sa ibang, hindi.
21. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Bakit kapatid? Hindi man lang siya nagsabi dito sa nanay, sa tatay. Kapatid talaga. No? So may ano doon, may ibig sabihin ang Diyos na kapatid. Siguro kapatid sa pananampalataya, kapatid mo sa laman at dugo, ganun ba? No? Mahalin mo. Mahalin mo. Kung nagsabi siya dito, mahalin mo ang nanay mo. Ang nanay natin, given na kayo na siya nga, mahal natin ang atong nanay o tatay. So ang giingon, ang sinabi dito, ibigin mo ang iyong kapatid. Ibigin mo ang iyong kapatid. So magmahalan tayo. Huwag tayong mag-away-away. Hindi tayo dala sa rapture. Mabot ang Panginoon. No? Kaya niyo ba yung Ginoo, bisang unsa kagamay sa imuhang buling, yung dumi. Dumi ba yan? Yung buling, no? Hindi makapasok sa kaharian ng Panginoon. So, maghingi tayo ng gabay sa Diyos. Pakalinisin mo, Panginoon, kung ano mang nasa puso ko na hindi maganda sa aking puso na makikita mo. Pakalinisin mo, Lord, para kay karapat-dapat may masulod sa gingharian. Na ako'y narinig na preaching sa, ano ba yun, narinig yun na okay din siya. Sa bagay, ang lahat naman ng mga lingkod sa Diyos, lahat naman ay magaling mag-preaching. Pero siya doon ko nakikita nga kahit alitabok doon sa langit, puro ginto. Sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Napaka-mayaman mo. Napaka-powerful mo kahit alikabok ginto, no? Pero hindi pwede ang magnanakaw doon. Kasi ang alikabok, anuhin mo lang yan, ganyanin mo lang, no? Hindi pwede ang magnanakaw doon. Kaya dito pa lang magpakalinis na tayo, no? Magpakalinis tayo sa banal na dugo ni Jesucristo. Amen. Para pagdating ng Diyos, na pagkuha sa atin, tayo ay malinis. Kung sa Bisaya pa, putli ang atong kasing-kasing, no? Malinis ang ating puso na maghihintay sa Panginoon. Di ka maglibak, wala nang libak-libak. Ano sabi ng libak sa Tagalog ba? Ha? Kasi yung mga Bisaya, wala mo si Hazel, di ba? Kanang, ano yun dahil? Kanang bang manglibak ka nga, imo patalik doon lang imo tapos pag-alis niya. Ha? Oh, yun siya. Hindi yan pwede doon sa langit. Manglibak? Na pagpintuhan mo siya, ngayon maganda ka sa harap, no? Magaling ka makipag-ano sa kanya, pero pag-alis niya pala, imo siya kikwentuhan nga, uy, kung anong to siya, uy, ganito, ganyan, di ba, ganyan? Hindi yan pwede doon sa langit. Dito pa lang, gilinis na, gituruan tayo ng Panginoon. No? Sa sinabi niya, magmahalan tayo. Mahalin mo ang iyong kapatid, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? Kasi sa ibang verse naman, nagsabi siya, igalang mo, mahalin mo ang iyong magulang. Bibina na siya kay magulang man nato, diha maganda galing sa iyaha. So, iba ang giano sa padayag sa Ginoo sa atoa karong kagabion. Amen? Mahalin natin ang ating kapwa. Tinuod bitaw na may kang I love you Lord, I love you Lord. Tapos imo ang igsoon ug ang imo ang mga kapitbahay dili maayo ang imong relasyon sa iyaha. Useless yan. Amen? Hindi yan karapat-dapat. Dili kagalang-galang, kumbaga, nga mahilangit ka. Ay, hipakira ka, palaaway ka, wala kay kaibigan. Kung manumbay man ka, mga pitbahay ka, i-share niyo mo ang Word of God. Kung wala siya na hindi niya alam. Ikaibiganin mo muna. Pagkaibigan na kayo, doon mo na siya i-sharean kung paano ka na-save.
Paano tayo minahal ng Diyos? No? Kasi dito pa lang tinuruan tayo ng Panginoon. Paano tayo magmahal? Kasi pagdating doon sa langit, ang nagagawin natin, mag-diet na lang, mag-worship na lang sa Diyos. Kung si Angel pa, walang kain doon nula sa langit, na hangkot lang, wapa makukatong langit tayo. Hindi ko ba alam lang kung may pagkain doon. Marami siguro pagkain. Pero yun ang tanong niya, yung kamusta murang edad niya ba, no? Na ang isip pagkain na lang. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, magmahalan po tayo. Amen. Pag may gawain ng simbahan, punta! Basta kahit na may karamdaman, pag makaya pa maghakbang, hala, sige, punta sa simbahan. Amen? Hallelujah. Ako, alam niyo, sabi ko, Panginoon, marami akong karanasan sa buhay ko. Daghay kung sa Bisaya pa, daghay na hitabo sa akong kinabuhi, sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen? Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Basta importante ang utos niya. Mahalin natin ang Diyos. Amen? Higugmao na ito ang Ginoo. Kay mo'y gingon sa iyang kasulatan, mahalin, ibigin. Oh. Hallelujah. Praise the Lord. No? Salamat sa iyang paghigugma sa ato. Salamat sa pagpili niya sa ato. Amen. Dahil kung hindi tayo pinili ng Diyos, ngayon doon tayo sa diskuhan, doon tayo sa anyong mga makanundong gawa. Pero minahal tayo ng Diyos. Salamat, mga kapatid ko na nandito kayo ngayon. Minahal niyo ang Panginoon. Amen. Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Kahit maraming pagsubok. Dahil nandyan ang Diyos na maggabay sa atin. Nandyan ang mga pangako ng Panginoon sa atin na hindi tayo niya pababayaan. Kahit anong mangyari, ang Diyos magpanilipod sa atua. Iyan ang panalipdan sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya yan ang sabi ng Diyos, magmahalan tayo. Mahalin natin ang Panginoon. Pag magsabi yung pastora natin, punta kayo dito. May gawain tayo. Sumunod tayo dahil utos yan ng Diyos. Kaya kung nag-utos yan sa iyo na hindi maglingkod sa Panginoon, pare siguro, hindi magtupad dahil hindi man naglingkod sa Panginoon. Pero kay naglingkod man siya sa Panginoon, tinawag man siya, ginamit siya ng Panginoon, kaya tayo ay magsunod sa utos. Amen? Tinuruan tayo ng Diyos kung paano tayo magmahal. Mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating kaaway. Nung linggo, ang preaching ni Pastor, sabi niya, kung sampalin ka man sa kabilang pisngi, ituon mo ang pisngi para dalawa na ang iyang isampal. Diba? Diyan makikita kung ano ang pag-ibig mo sa Panginoon. Sinubok tayo ng Diyos. Sino ba ang naglingkod dito sa Panginoon na hindi sinubok ng Diyos? Lahat tayo sinubok ng Diyos, di ba po? Kung nandyan ang pagsubok ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung sa Bisaya pa, diha ta malig-on sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo.
Amen? Ang Diyos ay mapagmahal. Tapat sa bawat isa sa atin. No? Tapat ang Diyos. Mahal taniya. Hindi siya magkulang sa atoa. Walang pagkulang ang Diyos. Amen? Kung i-imaginein mo nga, no? Imaginein mo ba? Nga, hubas lahat ang mga ilog, yung mga yara doon, yung mga salakot, lahat ng mga ilog. Hibas ang tubig. Pero salamat sa Panginoon dahil may tubig ang gripo. No? Grabe, ka-amazing si Lord. Grabe talaga. Ako, okay lang din ako na hindi na ako nakapag-aircon. Kasi kung mag-aircon ka, kahit sa ilaw pa lang, nag-blinker na. Dahil short sa kuryente. Di bali walang ilaw, kasi importante may tubig. Dahil ang tubig, yan ang buhay natin. Amen? Kaya nung nagbagyo si Odette, grabe kong kaibigan ang hangin at saka tubig. Kahit isang pako, walang natuklag sa aking atik. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon talaga. Hallelujah. Kung si Sister Vivian pa yung member ni Pastor John Piranta, yung may puno ng kahoy daw doon sa kanilang bahay, sa lakas ng bagyong Odette, ninihis yung kanyang puno ng kahoy. Wala sila na ano. Pero nung ang kapitbahay nila na hindi Christian, pumunta doon sa kanyang bahay, bumagyo ulit, natumba yung bahay, natumbahan ang bahay nila. Siguro sabi niya, sis, nagalit ang hangin sa akin, sabi niya. Kasi nagpunta yung mga yung mga unbeliever, hindi hindi naglingkod sa Diyos, natumba yung nila, puno ng kahoy. Instead na walang nangyari sa bahay nila, natumba. Sabi ko, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon ng time na yun. Pinaramdam ng Diyos sa atin na siya ay powerful. Siya ay makapangyarihan. Pero nung nagpunta na yung tao na walang Diyos sa buhay, pinaramdam din niya na, ito na ngayon, no? Pero ang Diyos, mapagmahal. No? Mapagmahal siya. Iparamdam lang niya na nandyan siya. Kailangan ikaw magtawag sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen? Naalala ko tuloy yung nagpunta nga kami doon sa Cebu. Sa sobra kong excited, hindi ako nakapag-pray. Kaya nakaiyak ako, sorry lang Lord, na dapat talaga sa lahat ng panahon tayo ay mag-pray. Tayo ay magdasal, magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat. Hindi natin kalimutan ang Diyos kahit na anong kabisi natin. Ang sabi parang nilito, nag-pray man ako. Paano ka nag-pray? Sabay tayo nagsakay ng sasakyan. Ang sabi mo lang, praise the Lord, hallelujah. Pray ba yan? Pagpuri sa Panginoon, iba talaga ang pag-pray. Na Lord, gabayan na kami sa aming lakad. Yun ang pag-pray. No? Hallelujah. 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 Napakabuti ng ating mahal na Diyos. Hindi tayo ang una ang nagmahal. No? Ang Diyos ang nag-una sa ating nagmahal. Ipasok sa puso. Ipasok sa isipan, ilagay sa puso. Sabihin natin, ang Diyos ang nag-una, ang nagmahal sa atin. Amen? Amen. Kasi kung hindi nag-una ang Diyos nagmahal sa atin, marunong kaya tayo magmahal? Hindi siguro no? Kahit nga sa kaaway, ang inutos ng Diyos, ibigin mo, mahalin mo ang iyong kaaway. So, dapat niya siya nang talaga ang nag-unang mahal sa atin. Kaya pasalamatan talaga natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Dahil nakakilala din tayo sa Kanya.
Kami noong panahon, mga maliit pa kami, magulang ko is Christian talaga. Ang namulatan ko is Foursquare. Yan talaga ang namulatan ko. Nung wala na ako sa magulang ko, doon na ako sa Cotabato, hinala ako ng kapatid ko. Ano na yun, sa Catholic na sila. So, hindi na ako naging active ng born again Christian Foursquare. Naligaw na ang landas ko. Napunta na kung saan ang mga sayawan, bailihan, disco, doon na ako. Oh, nakalimutan ko kung siyempre maliit ka pa, paglaki mo na, parang hindi ka na ginaiba, wala nang pag-guide sa iyo. Iba talaga na, mayroong mag-guide talaga sa iyo na Christian. Kasi hindi ka mandalahin sa mga kaguluhan, sa mga kapangitan ng mga nangyayari sa buhay mo, na magpunta ka doon sa diskuhan. Oh, may bailihan pa noon, sinong nakatisting ng bailihan na sayaw-sayawon ka, piso lang bayad, no? Nasubok ko yan. Sabi pa ni Gigi, grabe ka rin noon man. Oo, ganyan ako noon. Pero salamat sa Panginoon kay dili ko play girl, dili ko pala uyab. Wala akong boyfriend. Kahit na mayroong magsayaw-sayaw man dyan, mag-disco-disco, wala. Wala talaga. Hinabiro niya pa, oy, si mama, kayo talaga ni papa ma, ganun-ganun. Siyempre, nakauna rin ako ng boyfriend, mga ilang taon ako noon, 17 ata, 16, ganun. Parang puppy love yun. Gugmang yapon nga, gugmang gibati nga, bata pa, wala pa'y kamuang-muang sa mundo. Kung ang kwento pa nga, may gatas pa ang labi mo. Hindi mo alam kung ano pala yung ganyan. Nung nag-uwi na ako dito sa Davao, nagkita kami ng husband ko, Papa ni Gigi. Doon ko naibigay yung aking pagmamahal sa kanya. Hallelujah. No? Purihin ang Panginoon. Sabi niya, grabe si mama. Kung totoo man yan. Layas ako dahil, pero hindi ako pala, walang boyfriend. Dahil, syempre, noong panahon, akala mo, yung ignorante ka ba, kung sa Bisaya pa, ignorante ka, wala kang kamuang-muang, akala ko noon, may nagligaw sa akin, hinawakan ang kamay ko. Akala ko, nag-iyak ako. Sabi pa ng kapatid ko, nga, ang ilongga man yun. Nga, aga, hibi ka haw. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ang tamod ko, ginhawakan sa lalaki na nangaluyag sa akin. Yung nanguyag daw sa nagligaw ba? Nagligaw sa akin. Bakit ka nag-iyak? Baka mabuntis ako, sabi ko. Yun pala, hindi pala yan ng pagbuntis, no? Yung wala kang kamuang-muang sa mundo. No? Bakit napunta na tayo doon? Hallelujah. Pag-ibig pa rin. No? Salamat sa Panginoon dahil nung nakabalik na ako sa Mindanao, nakita kami ng ating pinsan, naging Christian na siya. Naging pastora na rin. Ang dami kong mga kamag-anak, kapatid na nadala niya sa paanan ng Diyos. Isa na ako doon. Sabi niya, Day, saan ka nag-simba? Sabi ko, wala po. Sabi niya, Tagalog yung sagot ko ha? O sa Bisaya pa, wala man, sabi ko ba. Sabi niya, magsimba ka! Hakit na mo balik ang Ginoo. Yun siya magsalita. Grabe din ka energetic niya. Magsimba ka! Basahan niya sa kuan, salmo, ganito, ganyan. Tingnan mo dyan, yung mga ribulto, yung mga ganun-ganon, may mata, habang hindi makakita, may kamay, hindi makagalaw, yun na nga. Sabi ko, binasa ko, binigyan niya ko ng Bible. Yun, hanggang doon, nung nagbasa ako ng Bible, nalaman ko kung ano pala ang katotohanan. Kaya salamat sa Diyos na patuloy akong ginabayan ng Panginoon. Patuloy akong minahal ng Diyos. Dahil nandito ako ngayon sa inyong harapan na bibigay ng mensahe ng ating buhay na Diyos. Dahil kung hindi ko siya pinakinggan, ngayon hindi ko alam kung ano pala ang kabutihan ng Panginoon. Hindi ko alam na inuna pala tayo niya minahal.
Inuna tayo ng Diyos, minahal. Bago niya ginawa ang mundo, kinumpleto niya lahat. Oh? Kung magmuni-muni ka ba, no? Kung mag-meditate ka ba sa Panginoon niya, Lord, grabe mo talaga ka-amazing. Kahit hindi namin nakikita ikaw, Panginoon, pero kung sa ilong pa, mabatyagan na mo na ikaw, ana, ang Ginoo. Hmm? Maramdaman natin na nandiyan ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi utos ng Panginoon, magmahalan, magbigayan. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Kaya walang dahilan. No? Walang dahilan na hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Kung ibalik ko lang ang nangyari sa aking buhay noong nakaraang taon, sa aming negosyo, sa aming magandang buhay. Ngayon, maganda naman kahit na wala kaming sasakyan, wala kaming negosyo, pero may peace of mind. May kagalakan ang puso. No? Makatulog ang mahimbing. Pag-isip mo, hindi ka na mag-isip na saan tayo magkuha ng pagbili ng harina, saan tayo magkuha ng pagbili ng asukal. No? Andiyan ang kapayapaan na binigay ng Diyos. Hindi rin ako nagsisi. Ang kinuha ng Diyos, sabi ko, Panginoon, alam ko mayroon kang ibabalik kung ano mang nawawala sa amin. Amen? Dahil mahal mo kami. Kung hindi tayo magpakatibay, wala. Sayang ang imuhang paglingkod sa Ginoo na ilang taon ka naglingkod sa Kanya. Marami ng mga ginawa mo na yung kabutihan sa mga kapwa mo, tapos bigla ka lang na mawala, na hindi ka magpatuloy sa paglingkod. Alawat ka. No? Alkansi ka. No. Alkansi. Saan na alkansi sa Tagalog yan? Alkansi, yapon yan? Lugi ka sa pagpangalagad sa Ginoo kung hindi ka magpatuloy. Kaya, ang challenge ko sa inyo, magpakalinis tayo. Magmahalan tayo. Amen? Sundin natin kung anong utos ng ating leader, ng ating pastor at pastora. No? Kasi hindi tayo kinulang ng Diyos eh. Tingnan mo nung nakaraang gabi, nung Merkulis, sana Lord, bigyan mo kami ng ulan. Umulan. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi siya nagpili. No? Wala siyang pagkulang sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong gabi po ay patuloy lang tayo hawakan natin ang mga pangako ng ating buhay ng Diyos. Magpakatatag. No? Sana tayo, pagbalik ng Diyos, tayo ay makita-kita sa langit. Kung sino mang mauna sa atin, basta patuloy lang tayo na maglingkod sa Diyos. Patuloy tayong magmahalan, patuloy tayong magmahal sa Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O we magnify your name, Lord Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil wala kang pinili, Panginoon, na inyong mga anak, O God. Kami ay minahal mo, Panginoon. Kahit pa man yung mga taong makasalanan, minahal mo pa rin po, Panginoon. Salamat. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa iyong kabutihan. Ngayong gabi, Panginoon, samahan mo kami hanggang sa pagtapos, Panginoon. Salamat sa protection mo. Salamat sa iyong precious blood, Panginoon, na kami ay manghawak kami sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, kung wala ikaw na manguna sa amin, walang maggabay sa amin, Panginoon, wala din talaga kami, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, ang lahat ng papuri at pagpasalamat namin sa iyo. Sa ngalan ng Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po.